Alright, kumpleto na yung points natin dito sa Celebe. So, meron tayong 50,000 points plus. So, let's try to withdraw it now. Punta tayo sa ating fancy wallet. Then, pag nandito na tayo sa ating fancy wallet, so kailangan nating iswap yung ating Celebe points to Fancy P. So, iswap lang natin to. So, merong fees to na 15% fee rate. Kaya yung 50,700 something ko na Celebe points, nasa 43 something na lang yung mako-convert natin. So, check natin yung verification code na natanggap natin sa email na ni-register natin. So, kailangan nating i-type yung code na yon para mag-push through. At eto na nga, naswap na natin yung ating Celebe points into Fancy points. Then, after that one, need din naman nating iswap yung ating Fancy points into Fancy. Fancy points. So, ayun, kung makikita nyo, meron din itong fee na almost 200 something fee. So, check lang natin ulit yung verification na natanggap natin sa ating ni-register na email. Then, after the one, mako-convert na yung ating Fancy token into Fancy. Bali, dito nga pala, almost umabot ako ng 12 hours sa kakahintay kasi kailangang ipaprocess pa to. So, medyo kapag convert kayo ng Fancy points into Fancy token, hindi siya instant na papasok sa token nyo. So, need nyo maghintay ng almost 12 hours. So, after 12 hours nga, pumasok na siya at yung aking 50 something na Celebe points ay naging 1,700 something na lang siya. Which is yung value niya ngayon ay nasa $26. It depends kapag tumaas din yung value ng ating Fancy token. Then after that one, try na natin siyang isend sa ating CoinsPH token. So check nyo lang yung token nyo dun sa CoinsPH na Fancy. Then try na natin siyang isend. Then gawa tayo ng pin para mag-push to siya. So bali kapag mag-withdraw na kayo, ita-transfer nyo na yung funds nyo. So mag-create muna kayo ng pin, which is to protect also your assets. So since nakapag-create na tayo ng ating pin, so try na natin isend lahat sa ating CoinsPH. Pero syempre, hindi siya magsisend. Sinasabi ko sa inyo hindi ito magsisend. Bakit? Kasi nga, ayan na, pakita ko muna na hindi siya magsisend. Hindi siya magsisend kasi kailangan ng fees. So, ibig sabihin, kailangan yung loadan yung ETH muna. Kargahan nyo yung fees na atong Ethereum. Kasi may fees yung Ethereum kapag nag-transfer ka kasi ng Fancy token. Kung makikita nyo sa send option, meron siyang fee na 0.00 something na ETH. So, kailangan nyo munang kargahan yung ETH nyo para mag-push to siya. So, since yun nga, need ng fees, so kinargahan ko na siya. Then, nung nakargahan ko na siya, continue na natin tong ating pag-withdraw. So, ayun na, nag-transfer na siya successful. So, bali sa pag-transfer naman siya, instant naman to. Hindi nyo na kailangan maghintay ng ilang oras or whatsoever kasi instant siyang papasok. Then, punta na tayo sa CoinsPH. Then, i-convert na natin yung Fancy natin into PH, Philippine Peso. So, yung almost 1,700 na Fancy token ko ay naging 1,400 sa Philippine Peso. So, ayun na, i-convert na natin siya sa Philippine Peso. So, ito na talaga yung kinita natin for almost 50,700 something na Celebe points. Then, right now naman, i-send na natin to sa ating GCash number. So, meron siyang 15 pesos fee for InstaPay para on the spot. Then, here we go. By the way guys, kung magkakarga kayo ng Ethereum dun sa inyong Fancy wallet, ang gamitin yung magkakargahan ay yung Maya. Huwag kayong magkakarga sa CoinsPH, sa GCash, sa Maya kayo. Kasi sa Maya, mas mura yung fees. Bali, nasa 50 something lang yung magiging fees kapag transfer nyo yung Ethereum into Fancy token. Kasi kapag sa CoinsPH, nasa 300 plus yung magiging service fee. Kapag sa GCash naman, nasa 270 something. Pero kapag sa Maya kayo, nasa 50 pesos something lang yung magiging transfer fee. Kaya magmaya kayo guys. Kapag magta-transfer kayo, mas makakamura kayo, promise. Yun lang.